Gusto mo magkahiwalay kami na asawa ko para masulong siya! Hindi ko kasalanan kung madumi at makitid ang utak mo. Hindi ako papayag na magtalo ako ng isang apisentang babaeng yan. Girlfriend ko na si Princess. No, hindi mo pwede maging girlfriend yung babaeng yan! Ano ba gusto mong gawin? I want Xavier to realize na mali siya naman kinunta sa show. Na hindi niya ako pwedeng ipagpalit sa isang basura. Nagtataka ka kung bakit ka iniwan ng asawa mo? Kasalanan mo yun. Sabihin mo, you're a prime homewrecker. Kung si Charlene na unti-unti lang nakamove on sa'yo, bakit ikaw hindi? Bigyan mo ng atensyon yung taong nagmamahal sa'yo. Bigyan mo yung sarili mo ng chance na maging masaya. Charlene, I'm not just your lawyer. I'm also your friend. Ang dapat sa'yo, naalagaan, minamahal. That's how you welcome a city chair royal. Sinong gumawa nito? Na kailangan tanongin sinong gumawa niyan. Matapos ko maayos yung annulment case namin ni Raymond, gusto kong buuin ang sarili ko. Ate, alam mo, wala naman akong nakikitang mali sa itsura. Ang sa akin lang, pwede ka pa mag-level up. You're a thief! Prinsesa na si DJ na mang-aagaw ng boyfriend! Bahala sila kung anong iisipin nila. Basta ako, malinis yung konsensya ko. Kailangan kong malinis ang pangalan ni Princess ng buong school at ako lang makakagawa nun. Ang nakikita niyo sa screen ngayon, si Princess Pascual. Siya ang tinatawag ng prinsesa ng City Jail. May schedule na kami para sa mediation ng pre-trial. Edi that's the perfect venue para ma-reveal na yung new look mo. Watch out for Charlene 2.0. I'm sorry I'm late. Pasensya na traffic. No, you're actually on time. Charlene, it's just me or you look different, but in a positive way. Thank you, Adrian. Na lang naisip ko, something new, new chapter, new beginnings. You look great, Charlene. Tama kayo. Prinsesa nga siya. Dahil tulad ng isang prinsesa, may mabuti siyang kalooban bukod sa taglay niyang kagandahan sa labas. Kahit sobrang busy niya sa pag-aaral, sa pag-aalaga ng tatay niya, nakakapagbigay pa rin siya ng oras para makapag-volunteer sa City Gym. Hindi lang saya, kaalaman, o oras na nabibigay niya sa mga preso. Pati na rin pag-asa. Pag-asa na hindi lang handol ang buhay ng mga nakakulong. Itinuring niya itong parang pamilya, parang parte ng buhay niya. Alam ko yun. Para sa mga hindi nakakaalam, minsan na po ako nakulong. Isa yun sa mga darkest moment ko sa buhay. Yung mga oras na yun, akala ko katapusan ko na. Pero hindi pala. Dahil nandun ka, Princess. Princess, pwede ka ba umakit sa stage? Siya ang nagbigay ng pag-asa sa amin. At nakita natin lahat yun. Pati na ng mga preso na kasama ko sa loob. Pinagmamalaki mo sabihin sa inyong lahat na si Princess ang prinsesa ng buhay ko. Princess, ikaw ang prinsesa ng buhay ko.
Mahal kita. Tama kayo. Inlaro ako sa prinsesa ng City Jail. Proud ako sabihin sa ibig na kayo. Nag-girlfriend ko si Princess Pascual. Thank you, Raymond. Do you like what you see? Ay, naku, Charlene. Kahit ano pong isuot mo, kahit ang ayos ng buhok mo at kahit anong jewelry pang isuot mo, umaalingasaw pa rin ang pagiging boring and plain ex-wife mo. Ex-wife. Sa pagkakaalam ko, nasa proseso pa kami ng paghihiwalay. So, technically and legally, I'm still Raymond's wife. At sa ginagawa mo ngayon, mas nangingibabaw yung amoy na desperadang kabit. How dare you? Bakit? Masakit ba? Sakit bang malaman ng realidad? Wait lang. Charlene, Divina, please. This is not the place to be like this. And this is not the place for you, Divina. As far as I know, this is a mediation para sa annulment case namin mag-asawa. Take note. Mag-asawa. Hindi ka parte sa loob ng relasyon namin. Ikaw lang yung sumira ng relasyon namin, kaya dapat nasa labas ka lang. Divina, no. Please. Control yourself, please. Not here. Charlene, let's go. Kaya niyo pa naghihintay yung mediator officer. Hanggang dito ka lang, Divina. Hindi ka pwedeng pumasok. Baby, wait! Ano ba? Dapat di mo na ako sinundan ni makipag-celebrate ka dun sa buong school na yun para sa princess na yun. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw yung kaibigan ko. Sobrang loyal ako sa'yo. Anong magagawa ng loyalty mo, ha? Sa pagpapahiya na na-experience ko kanina. Wala! Wait, pinahiya ako. Pinagmukha ako sinungaling at fake news. Nakita mo si Xavier? Nakita mo kung gaano niya pinagtanggol si Princess? Kung gaano siya ka-proud kay Princess? That's something na never ko na-experience, never kong napagdaanan sa kanya, and I hate it! Libby, pwede bang kumalma ka? How can I calm down? Lahat ng pamamahiya para sa princess na yung bumalik sa akin lahat. And now everyone in this school thinks that I'm the freaking villain. Hindi na nakontento yung princess na yun eh. Pagkatapos yung kay Xavier, ngayon naman kay Mami D. Ngayon, pati buong school nakuha niya na yung simpatsya. Sinang-sina na ako, Eva. Ano pa mukha? May harap pa sa buong school na to. Libby, wait. Libby, saan ka ba pupunta? At sino ka para pagsabihan ako? Nandito ako to support Raymond. Pero hindi mo pwedeng pangalandakan ang pagiging kabit mo dito. Divina, hindi ka pwede sumama sa loob. Si Raymond at si Charlene lang ang pwede kasama with us. They're lawyers. Divina, dito ka na lang or umalis ka na lang siguro muna. Hindi, maghihintayin kita. Huh? Atat na atat. Gusto mo talagang malaman kung naiakyat yung annulment case namin? O baka magkaayos kami ni Raymond? Well, sad to say, dito ka lang sa labas, so enjoy waiting. Hintayin kita. Go ahead.
We're not just friends, TV. Girlfriend ko na si Princess. Pinagmamalaki kong sabihin sa inyong lahat na si Princess ang prinsesa ng buhay ko. Mahal kita. Part of the annulment procedure, the court requires a mandatory counseling or mediation. Nandito tayo para pag-usapan at subukan kung may mga settlement o reconciliation pa mangyayari. So ngayon, kwento nyo sa akin, anong relasyon meron kayo ngayon at nauwi ito sa pagpapile ng annulment? In almost 20 years ng pagsasama namin ni Raymond, naging maayos naman yung relasyon namin. Ang daming pagsubok na pinagdaanan, lalo na yung nakulong ako. Pero hindi yun naging apekto sa relasyon namin. In fact, it made us stronger. Lalo na nung dumating si Libby sa buhay namin. It's true. Malaki yung pinagbago ng buhay namin nung dumating si Libby. She was actually one of the reasons kung bakit hindi namin sinukuha ng isa't isa. At kung meron man magpapatibay sa akin para ipaglaban ng asawa ko, yun na yung pagmamahal ko sa kanya. Akala ko hanggang dulo pa yung relasyon namin. Pero sa dami na nangyayari this past few months, aside from my mother-in-law na harap-harapan na pamumuka sa akin na hindi siya pabor na maging asawa ako ng anak niya, umi-eksena yung ex-girlfriend ni Raymond na si Divina. Noong una natitiis ko, dahil may tiwala ako sa asawa ko. Pero nung nalaman ko na may nangyari sa kanila, lahat ng pinangahawakan ko, lahat yun nawala. Huwag naman isisi sa akin lahat, Charlene. Alam naman natin nagkamali ka rin eh. Stop it, Raymond. Dahil paulit-ulit kong sasabihin sa'yo na hindi yun totoo. Puro kahinala ni wala kang ebidensya. Huwag kayong magturuan dito. We are aiming for settlement here. Bakit hindi nyo nalang sariwain yung panahon na nagmamahalan kayo sa isa't isa? Baka makatulong. Salamat nilinis mo yung pangalan ko. Wala yun. Ginawa ko lang yung responsibilities ko sa'yo bilang boyfriend. Yun ang ipagtanggol at protektahan ka. I-promise ako sa'yo, di ba? Ayoko nasasaktan ka. Kaya lang, ano kaya tatanggapin na dito? Nag-backfire sa kanya yung ginawa niya sa akin. Napahiya siya sa lahat kanina dun. Kasalanan naman ni Libby kung bakit siya napahiya. Malaki na yon. Siguradong malalagpasan niya to. Xavier, Princess, sabi ni Ava nawawala daw si Libby. Hindi siya makontak, hindi rin mahanap. Yeah, the first time I saw Charlene, I fell in love with her. Alam kong cliché, pero totoo yun. It was actually love at first sight. At nung kilala ko siya, mas lalo pa ako napamahal sa kanya. Dahil mahalaga siya eh. Meron siyang pangarap sa buhay. And most importantly, she has a very good heart.
kahit ilang beses siya nakulong, hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya sinukuhan hanggat makalaya siya. May pagmamahal ka pa sa kanya. Of course. Hindi naman agad mawawala yan eh. Kahit niloko niya ako para gumanti lang sa akin sa ginawa ko, hindi naman napawasan yung pagmamahal ko sa kanya. Kahit masakit yun para sa akin. You know, I just want her to be honest. Aminin lang yung nangyayari. Aminin niya lang yung nagawa niya. And I'm willing to talk and reconcile with her. You know what? You're a fool. Hindi mo ako mahal eh. Mahal mo lang ang sarili mo because you're trying to save yourself. Bakit di mo na lang kasi aminin yung ginawa mo? Dahil wala akong ginawa. Hindi naman pwedeng suluhin ko na lang yung mga pagkakamali dahil nangyayari to. You have to be honest. Well, hindi ko pwedeng akuin yung mga bagay na hindi ko ginawa. Alam mo, naghahanap ka lang ng kadamay eh. Dahil alam nating dalawa na ikaw yung rason kung bakit tayo nagkasira. You're so selfish. Mr. and Mrs. Cristobal, minahon kayo. Pag-usapan natin to ng maayos. I'm sorry, kung ganito man ako tratuhin ng lalaking to, wala na kaming dapat pag-usapan pa. Siguro nga hindi na kami magkakaayos na. Leche, hindi sila pwede magkaayos. Terry, I'll just give you a ring for further update. Maraming salamat. Kamusta yung mediation? Wala. Walang reconciliation na nangyari. Hindi pa rin kami nagkasundo ni Charlene. Wala kayong possibility na may aakyat ang annulment case namin sa trial proper. Good. Excuse me. Hello, Eva. Hello po, Tito. Nakausap niyo po ba si Libby? No eh. Meron ako importante inaasikaso. Isn't she supposed to be in school? Di ba kayo magkasama? May nangyari po kasi kanina dito that made her upset. Bigla niya na lang po akong iniwan. Tinawagan ko na rin po yung mga places na pwede niyang puntahan. Wala daw po talaga eh. Tinatawagan ko siya pero nakapatay po yung cellphone niya. Tatakot lang ako that she might do something dito. I mean, how about her friends? Nakausap niyo ba? Hinanap ko na rin po siya sa iba naming makakakilala dito. Hindi ko po nila makita. Hindi ko po makita si Libby dito. Hindi ko din matawagan. So wait, you're saying nawawala si Libby? Raymond? Ano? Nawawala si Libby? We're sorry. The number you have reached is not in service. Sige ma, update na lang kita ha? Thank you, bye-bye. I just called the house. Hindi pa daw umuwi si Libby. Tinatawagan ko nga yung cellphone niya. Apparently, hindi ko siya makontak. Mukhang naka-off. Charlene, nagawa ko na yun kanina ba? Hindi mo dapat ulitin. Waste of time. Kung ano man ang gusto kong gawin sa anak ko, labas ka na doon. Ako ang ina. At wala kang karapatan para diktahan ako kung ano at paano ko hahanapin ang anak ko. Wait, can you guys stop, please? Hanggang dito pa ba naman? Nawawala na nga si Libby, nagbabangayan pa kayo. Ang importante, mahanap natin yung bata. Oo nga. Let's go. Hanapin na natin ang anak natin. Raymond, sasama ako. Parang anak ko na rin si Libby. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa kanya. Baka kung ano pang gawin niya sa sarili niya. Di ba last time? Kaya sasama ako sa'yo. Mas mabuti nga maghiwalay na nga tayo. Para mapabilis ang paghahanap natin ng anak natin. Alam mo, Charlene, tama ka dyan. For the first time, nagkatugma tayo ng iniisip. Charlene, samahan na lang kita. Thank you. Sorry, Raymond. Let's go. Thank you. Raymond, galing kami sa rooftop.
Akala ko kasi baka nandun siya. We also came from the salon, pati na rin yung favorite coffee shop niya. Hindi daw siya nagpunta doon. Nasaan ba kasi yung bata na yan? Baka may ibang lugar pa tayo hindi napupuntahan na nandun si Libby. Excuse me. Hello? Ava. You found Libby? This is for Savior and Princess who humiliated me. Mga walang siya kayo. Libby! Buti na lang may nakapagsabi sa akin na nandito ka. Ano bang ginagawa mo? Are you dumb, Eva? I'm having fun! Tama na. Alam mo, pagdira ka. Itigil mo na yan. Halika na, iuwi na kita sa inyo. No. Ayoko pang umuwi. Libby, tara na. I said, ayoko pang umuwi! Dahil kapag uwi ako, babalik na naman ako sa reality. Nawala na sa akin si Xavier. Natuluyan na siyang inagaw ni Princess na wala na akong mukhang maihaharap sa school. I'm scared, Eva. Wala na akong magagawa. Libby, lasing ka lang ngayon pero alam ko makakabawi ka pa rin. Kaya please, umuwi ka, magpahinga ka, then we'll talk kapag hindi ka nalasing. We'll figure out something else para makaganti sa kanila. Diba, ayoko na. Ayoko na. Libby, Don't leave me alone! Leave me alone! Alam mo kung anong masakit, Mimi? Yung hindi ikaw